Dear Kuya RJ, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rafael. May edad na 41 gulang at nakatira sa Antique, Iloilo. Andito ako ngayon dahil sa kapitbahay kong todo kinig ng kinig sa inyong kwento. At ako'y napamangha sa inyong mga content dahil bukod sa ganda ng inyong boses, kay ganda din ng mga kwento na inyong sinasambit. At naisipan ko din pong magpadala sa inyo ng aking kwento sapagkat hango ito sa inyong content. At ito ang aking kwento. Tabang Saklala. Gabi ng disperas ng birthday ng nanay ko. 17 taong gulang pa lamang ako nito. Nagpaplano-plano kaming mag-ama na maganda kahit konti lang para kahit papano ma-celebrate namin ang birthday ng minamahal naming ilaw ng tahanan. Ngunit karne lamang meron kami dahil may mga alagang hayop din kami. Ngunit kulang lang ang aming pangsahog sa lulutuin namin. At ako'y inutusan ng aking ama na bumili na lamang muna ng isasahog sa ilalagang baboy. At sinunod ko naman ito. Agad-agad akong kumuha ng flashlight at sombrero at lumabas kaagad. Habang ako'y patungo sa tindahan na may kalayuan sa aming tahanan upang bumili ng sahog sa ihanda namin. At habang ako'y lumalakad papalayo sa aming bahay, may napapansin na akong hindi maganda sa aking likuran, na para bang bumubuntot sa akin, na para bang gusto din akong saktan. Ngunit nung aking tiningnan, wala din naman katao-tao sa aking paligid. Hindi ko na lang ito isinasaisip at nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad dahil dumidilim na at kailangan kong bilisan sa paglalakad dahil medyo malayo pa ang tindahan na aking bibilan. At nakalipas ang ilang minuto, nakatungo din ako sa tindahan at binili ko na ang aming kailangan at binilisan ko na rin ang pag-aayos nito upang ako'y makakauwi agad. At nung naglalakad na ako pauwi, nagka-problema pa dahil yung dala kong flashlight ay ayaw nang gumana. Ay, ano ba naman yan? Ba't ngayon pa? Kadilim-dilim pa naman ng daanan at malayo pang aking tahanan. Wala din naman akong magagawa kundi pakatatagan ang aking loob at tiisin ang dilim habang kakapakapa na lang sa aking paligid. Kahit papano, meron din namang street light pero iisa lamang ito at hindi gaanong maliwanag. Niluloy ko na ang aking paglalakad. Grabe yung kaba ko sa oras na ito dahil naalala ko na bali-balita sa aming barangay na marami daw na aswang ang umiikot dito. At isa din sa pamilya namin ang apektado dahil pinunterya din ang aming mga alagang hayop. Pero hindi ako naniwala doon dahil baka hayop kapwa hayop lang namin ang nagpapatayan. At nang biglang kumalabog sa likuran ko banda at may nararamdaman na naman akong hindi maganda na para bang may sumusunod sa akin na kahina-hinala. At dahan-dahang tininan ko ang aking likuran at ako'y nabulagta sa aking nakita. Isang baboy na may dugo ang kanyang katawan. Pangil at pulang-pula ang kanyang mga mata na para bang galit na galit ito sa akin at gusto niya akong dakmain at saktan. Napasigaw na lang ako ng "Tabang!" Sabay takbo ng mabilis, ngunit ako'y kanyang naabutan at dinakma ang aking ulo upang ito'y baliin. Ngunit hindi ako nagpatinag. Pumalag ako kahit duguan na ang aking ulo dahil sa kalmot ng kanyang kuko. Pinilit kong sumigaw ng
Tama. Ngunit wala talagang katao-tao sa paligid at ako'y napahalkulkul na lang sa pag-iyak dahil akala ko'y iyon na ang aking wakas. Habang kami ay nagkakasakitan, may nadinig akong taong naglalakad. Papalapit sa amin na para bang patungo sa direksyon na kung saan kami nag-aaway. Pinilit kong sumigaw upang kanyang marinig kahit duguan na ako. Tabang! At nang makita niya ako, dali-dali itong tumakbo patungo sa direksyon namin. At mas ginaganahan ako pumalag dahil may pag-asa na akong manalo sa aswang. Ngunit nang lumapit na ito, dali-dali itong lumapit sa akin na ang akala ko'y tutulungan niya ako. Ngunit iginapos niya ang aking kamay at sabay banggit na sa aswang na, "Salamat! May pangapunan na naman tayo, Goyong!" At nagulat ako sa pagkasambit ng akala ko'y magliligtas sa akin. Napaiyak na lang ako at sabay pikit dahil nawala na ako ng pag-asa dahil sa madami ng dugo ang nawala sa akin at dalawa na silang gumagapos at dinadakma ang leg ko at madilim na din naman ang paligid at wala din naman gaanong katao-tao sa lugar na ito. At napabanggit na lang ako ng maligayang kaarawan, aking ina. Paalam. Nang biglang tumunog ang isang siren ng nag-iikot na barangay patrol namin. Napabigwas ako na malakas at pinilit kong ibinuka ang aking mga bibig sabay sigaw ng Tabang! 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 At sa huling pagkakataong sigaw ko na iyon, narinig nila ako. Ngunit sobrang lakas ng mga aswang at binalak nila akong pagtulungan upang buhatin papalayo sa liwanag. Ngunit nahihirapan ito dahil meron akong barya sa aking bulsa. At dahil dun, binalak na lang nila akong balian ng leeg nang biglang nagpaputok ang isang patrol ng isang uri ng isang baril. Isang putok, dalawa, tatlo, at ayun, natamaan ang isa sa mga aswang na siyang dahilan para kumaripas silang tumakbong paatras. Ngunit ang isang natamaan ay nanghihina na dahil sa tinamo nitong sugat. Dahan-dahan itong bumagsak at hindi na ito tinulungan ng kanyang kasama dahil ang mga patrol ay humahabol sa kanila ng putok. At dahan-dahan ko na ring naramdaman ang aking sarili na nanghihina na at nawawalan ng malay dahil sa sugat na natamo at dugo na nawala sa akin. Napasabi na lang ako na Salamat sa inyo, Kuya. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa iyo, Kuya RJ, sa pagbasa nyo sa aking karanasan at sa mga active listeners ninyo na sulit sumuporta.